Yo mga Lods, welcome back sa Dota 2 Dad. Ako na naman ang inyong host, si Daddy Eric. Andito tayo ngayon para sa isa na namang episode na talaga namang may kapupulutan ng aral. And ito ang ating tambayan. Tambayan ng mga tatay, ng mga asawa, na gamer dad, pati yung mga single na gamer dyan na gusto pa rin gustong magkaroon ng liwanag sa kanilang buhay, umangat sa totoong buhay, hindi lang sa rank nila sa Dota or sa mga games. Today, ang episode natin is about sa personal development siguro ko, no? Kung inyong iisiping mabuti. Ang title ng episode nito is Walang Response sa Real Life. Yan. Alam ko lahat tayo may mga sablay sa early game, pero hindi lahat natuto. So para sa inyo tong episode na to, kung gusto nyong mag-grow kahit wala ka pang pamilya, or lalo na kung meron na, gusto mong mag-grow sa career mo, or kahit sa sarili mo, yan. Shoutout lang kung mabilis sa mga tagapakinig natin. And quick reminder lang to follow and subscribe Daddy to Dad. Boom. Dota to Dad. Okay. Pinapakilala ko nga pala, meron tayong isang special guest ngayon. Mahiyain to eh. Ayaw nito sa camera. So, isa to sa mga naging kaibigan ko nito lang. At naging magkaibigan kami ng basta dahil pala sa Dota din, naging magtropa kami. Niyaya lang ako ng tropa kong makalaro to. Tapos, kala ko malakas maglaro ng Dota eh. Kala ko mabubuhat ako. Yun pala, Diyos ko po, sakit ng ulo ang ibibigay sa akin kada laro. Ayan, pinapakilala ko sa inyo ang aking tropa, aking kaibigan, si Edser. Edser Magpantay. Yo. Ayan. Hello sa mga listeners. Thank you, Daddy EL, sa pag-guest sa akin dito. Sorry na sa mga days na red days. Kalimutan na natin yung matagal na yun eh. Ano na yun eh. Tawag dito. Past is That's past. so last year. That's so last year eh. Last year, 2023. Last year na yun. Oo. Kasi kapanahonan pa natin na 5 tayo, naglalaro. Tapos, ano pa, masaya pa. Ayan. So, ayan, kasi ang episode na to is hindi lang naman pampamilya, kundi pang sports pa. Tama. So, tama yan. Ayan. So, mapag-usapan natin ng mabilis lang yung kasi katulad 'di ba sa Dota, merong mga second chances. Pwede kang pag natalo ka sa isang laro, 'di ba? Pwede kang ulit mag-fine match, pwede ka ulit tawag dito, pwede ka ulit lumaro ng isa pa, bumanse sa pustahan, ganyan. Pwede kang matulog na lang. Ayan. So, ngayon pinipili ko 'yon, mas matulog na lang. Pagtalo sa turbo, sleep na. So, 'yon. Katulad nung sa mga yung 'di ba nagkaroon ng Crown Poll, 'di ba, na event ng Dota, yung may mga rerolls. So, kapag di ka nakakuha ng Arcana, reroll lang ng reroll. Bili lang ng bili ng tawag dito, coins. Tapos, yun nga, sa Dota or sa kahit sa ibang laro naman siguro, 'di ba? Pwedeng may mga second chances. Pero pagdating sa totoong buhay, 'di ba? YOLO nga, 'di ba? Yes. You only live once, and minsan
meron lang tayong one shot. Madalas, Tama. madalas. May one shot lang tayo sa buhay. I mean, sa mga opportunities. Yan. Tapos, kunyari, ah, yung, kunyari, tawag dito, Mm-mm. hindi mo pwedeng, kunyari, nag-away kayo ng jowa mo, or, yun nga, may nasabi kang something sa jowa mo. Hindi mo pwedeng i-undo Mm-mm. yung sinabi mo sa jowa mo eh, di ba? Oo. Nasabi mo na eh, di ba? So, Mm-mm. yun yung mga Nakatatak na bagay yun. na, oo, ano na yun eh, ang tawag dito, Minus nakabaon na. MMR na yun eh. Ah, Oo. minus Minus MMR ka MMR nun, na boy. yun. Ah, ayun, kaya every decisions adds up. Walang instant TP walang instant TP out sa consequences, di ba? Yes. So, Yes. eto, ang pag-uusapan natin, kasama natin si Boss Ed, sir, is discuss natin yung common mistakes ng mga lalaki na pinagdadaanan nila. Especially, ilan taon ka na ba, Ed? 29. 29, muntikan ka. Lapit. 29 ka lang? Oo. Mas matanda pa Labasan pala birth ako sa'yo. certificate. Mas matanda pa pala ako sa'yo. Ayan. Especially yan sa mga ganyang edad, in their 20s, tsaka yung mga early 30s. Yan. Mm-mm. Ang unang-una sa lahat, boy, eto, AFK ka sa mga responsibilidad mo. Yan. Ay. Yung akala mo, hindi pa kailangan seryosohin. Meron ka bang, Mm-mm. meron ka bang time na, meron bang moment sa buhay mo na akala mo okay lang? Yung, parang, okay, yung happy-go-lucky ka pa. Ah, alam mo, nung una talaga, no, nung hindi mo pa feel na kailangan mo lang gumalaw, may ganyan eh, may stage sa life na ganyan eh, na feel ko rin yan. Ah, yung pala, ang tato, parang feeling ko yan, kaya pa ng parents ko, sila pa, kasi bata pa eh, binata pa eh, ganun. Yung pala, ang naisip ko dyan sa, yun nga, dahil nga parang hindi ko iniisip yung responsibility. Parang tatakbuhan ko siya, ganun. Ah, Mm. later on, naisip ko, hindi pala ako tumatakbo lang. Kumbaga natatakot pala ako sa kanya. Natatakot akong Mm. maging responsible. Ganun. Ah. Pero ayun, Ba- ayun ang naisip ko na dyan sa, tungkol dyan sa responsibility. Sasabi ko. kumbaga Kasi, parang ano pa, no? Parang, kasi syempre, bata ka pa. Parang hindi mo pa alam mm, gagawin mo eh. ayun, oo. So, ah, hindi mo namamalayan na natatakbuhan mo yung responsibilidad. Akala mo parang Mm, okay lang. oo. Yung kunyari, maghuhugas ka ng plato, ikaw ang nakatoka, pero Oo. ibibigay mo kay Derek, Ayun. ibibigay mo sa kapatid mo, oy, ikaw maghugas, ako mas matanda sa'yo. Pero yung mga Pina- maliliit na bagay yun, ano pala yun, responsibility. Lalo na pag Oo. nakabukod ka na eh. Oo naman, oo. Kasi may stage kasi din ako na ano eh, na ako lang mag-isa sa bahay. Kutya, hindi Mm, pala pwedeng hindi maghugas kasi oo, iibisin. oo, ipis, matatambakan ka na hugasin. Ikaw lang Ayun, mag-isa. pag-iip. Baka ipaghugas ka pa ng multo sa inyo, di ba? Ayun. Sobrang hiyang-hiya na sa'yo. Wala ka ng inunto ni Ed. Sir, hiya, nakakahiya na ha. Ayun. Hindi na ako magpaparamdam sa'yo. Maghuhugas na lang ako ng plato. Tabi ko na to, ha? Itabi ko na to. Ako na rin magsasalansan. Nakakahiya naman sa'yo eh. Ayun. Kasi So, naalala ko lang, no, kahit nung time na yun na ako lang mag-isa sa bahay. Nga mm, kasi bumalik yung parents ko dito eh. Ayan, ang mm. naisip ko, nung bata pa pala ako, pagka may problema, kunwari, yung gripo nasira, ganyan, ikaw na Oo. bahala dyan kasi bukod ka na eh, mag-isa ka na eh. Mm, Responsibilidad mo na yan eh. Pero mm. nung bata pa tayo, ang first instinct mo, ano, ay shit, hanap ako ng ano, ng matanda. Oo, Hanap hanap ko ka ng tito, tubero. ng ano. Oo, matanda. Oo. Tapos yung pala, ngayon, ito, may isip pa rin yun, no? Ay, sino kayong pwede kong tawagan eh? Ah, Tawagin. mm. Pero ngayon, maisip mo na, ay shit, ako na pala yung adult dito. Ako na Kaya pala yung nga eh. matanda. Yun nga eh, 'di ba? Talagang hindi mo pwedeng takasan talaga eh.
Hindi mo hindi ka pwedeng pwedeng gawing AFK biro. dyan. Oo. Hindi ka na pwede mag-AFK sa mga responsibilidad. So, yun, Lalo na, ano eh, ano? yung maliliit na responsibility kasi pagka iniwan mo na iniwan, nagpa-pile up eh. Kumbaga, Ay, oo lumalaki sila naman. eh. Oo, tama. Ayan. Ayun. Maraming salamat sa iyong insight. At dito na po joke lang. Ayan. Kasi bukas ulit. Bukas ulit. Ayan. Next natin, boy. Ito hindi ko alam kung na-experience mo to, pero naka-experience ka na ba na mapapasok ka sa yung hindi naman walang kwentang tropa? Parang yung hindi naman walang kwentang tropahan. Parang wala yung hindi mo yung wala kang development or growth pag sa tropahan. Yung kunyari wala kang nakikitang growth nyo as a person doon sa tropahan. Yung parang puro lang kayo talaga kalokohan or parang ganon. Meron Oh, naka-ikwentro ka ba ng ganon? hin- hindi siya mahabang time span kasi umalis ka agad ako. Pero Mm. college yan eh. Naalala ko Mm. yun. First year college, syempre, bagong laya ka sa 7 to 4 na pasok eh. 'Di ba? Oo. Pagka-college ka, shit, schedule ko 'to. Ako bahala Oo, dito. hawak mo ang oras mo, no? Oo, oo, dodota ako pag gusto Oo. ko. Kating ako pag ano. Pero ayun nga, yun, all in ka dun talaga sa pag sinabi ng tropa mo na ganyan. Syempre, ayaw mo rin maging out of place eh. KJ, no? Baka mag-KJ ka eh. Oo. Sabihin sa'yo, tayo na naman to ni Makakantsawan ka pa ni Edsir eh, Elisa no? sa Ni B-side. Edsir, di sumasama eh. Ganyan. Siguro Ayun. may Oo. siguro may jowa na to. Parang may kilala akong ganun Oo. tropa eh, no? Yung nagka-jowa lang, di na sumama. Tapos hindi papasok ko pre. Ay, nay, takot bumagsak. Oo. Takot Isang bumagsak, quiz lang no? yan. Ayos ah. Isang quiz lang yan. Takot bumagsak. Parang Hmm. ikababawas ng pagiging mo no, pagiging tao mo, yung ego mo sa as lalaki. Ano yung takot bumagsak? Dapat di Oo ka nga takot eh. bumagsak. Sira ulo Oo. talaga yung. Siyempre, hindi natin iiwasan. Utak tayo eh. Utak binata eh. Talangka. Bata pa kasi eh, 'di ba? Bata pala. Tsaka bata. Utak bata, hindi talangka. Merong ganun, Kala ko talangka. madalas, pero hindi naman kakaunti naman Hmm. sila actually nung yun Yan. nga, parang ako meron akong ganyan eh. Parang Mm. hindi ko na nagustuhan yung anong tawag dito? Ako na Ano mismo yan? yung lumabas dun sa tropahan kasi parang hindi ko siya ma-feel na mag-grow kami na kunya ano pa to eh bata pa din naman ako pero Mm. kasi parang payabangan eh, syempre ayoko nang mas mayabang sa akin eh di umalis ako. Mm. eh, Pero ikaw eh, ja- tanungin ko pala, no? I-flip natin to. Kasi, ah, syempre, ako kasi wala pa akong anak, wala pa akong asawa. ah, Ganyan, regarding dyan sa mga tropahan. Kasi syempre, di ba, ah, nung bata tayo, talagang magme-make time ka eh. mm, Wala akong syempre. ginagawa. Tawag ka agad, chat ka agad. No? Ganun. Mm. Anong feeling ng transition na binata ka? Syempre, hindi naman yan overnight. Ano ka, Mm. genie? Ano Hindi pa naman genie. pre? Ganun pa rin naman. Kasi ako naman ang boss eh. De, joke lang. ako ang, ako naman ang boss. Ako nasusunod. Pag sinabi ko sa asawa ko na lalabas ako, hindi mo ako mapipigilan. Ay, naka-record yata to, pre. Naka-record. Hindi, joke lang. Joke lang po. Hindi, naman yan. Kasi nung binata ako, ano yan eh, lola's boy kasi ako, sa lola ako nakatira. So, Mm. parang kahit na
kahit na lumalabas ako na sa sa kasama mga tropa, nagpapaalam pa rin ako. Papaalam ako sa lola Mm. ko. Siyempre, sasabihin nun, oh, huwag ka magpagabi, ganyan-ganyan. Hindi magpapaumaga na lang ako. Diba? Kaysa magpagabi, oh, Hindi ka umagahin naman ako mali eh. No? magdota. Okay lang. Hindi naman ako gabi umuwi. Oh, Oh, hindi ka mali diba? doon. Hindi ka mali. Hindi naman ako mali doon. Kaso, pag-uwi ko, wala na, ano na, sandamukal na kung ano-ano ng pagalit sang sasabihin sa akin. Nung nagkaroon ako ng nung nag-transition ako as tatay tsaka asawa. Actually, hindi ko rin neto lang din kasi ako lumalabas-labas eh kasi nag-pandemic nga. Kaya Mm. siguro nung mga 2022 or 2023, noon lang talaga ako lumalabas sa mga kasama ko, mga kaibigan ko. Hindi talaga Mm. ako, although may mga nagyayaya, ano talaga ako na parang ayoko. Gusto ko muna mag-focus dun sa asawa ko tsaka dun sa anak ko eh. Kasi syempre, minsan lang eh. Minsan, tsaka yun nga, nagkataon na may trabaho din. So, kailangan Mm. medyo first time tatay, hindi pa masyadong nababalance yung oras. So, ayun, hindi din ako wala akong time para lumabas sa kasama mga kaibigan. Which is, uh, umokay din naman. Ano din naman kasi, mas nagkaroon ako ng time para sa pamilya. 'Di ba? Parang, halos 3 taon ko silang, kami-kami lang talaga yung magkakasama dahil dun sa pandemic na Mm. yun. Simula 2020 hanggang 2022, 2023. Talagang, lalo na nagkaroon ako ng, yun nga, work from home na ako, di mas sobrang daming time, di ba? Sobrang Oo. daming time para sa pamilya. Pero yun nga, ngayon, nakakalabas naman din, nakakapaglarong Dota, nakakalabas kasama ng mga kaibigan. Ganun din, nagpapaalam din ako. Pero ano na, no? Scheduling pa rin eh, no? Scheduling talaga. Sabi ko nga, Mentally scheduling. pag mga tatay at tito, ang labas na ng mga kaibigan, tsaka o kaya mga inuman, simula 2:00 ng tanghali or ng hapon hanggang 8:00 na ng gabi. Oo, 2 uwian na p.m. yun. to 8 p.m. 8 p.m. uwian na yon. Hindi ka na kailangan Uwian na yun. magpahating gabi. Diyos ko naman, grabe. Alas 9, antok ka na. Alas 8, antok ka na, di ba? Parang ang hirap naman nun. Ang hirap mag-inom pag alas 8, antok ka na eh. Oo. Kaya Tapos alas may schedule 2, pa yung tae mo ng alas 8, uh, no? Alas 8, tatahe ka muna, tapos oh, alas 9, higa ka na. syempre, magpapahulas ka muna eh. Oh. Kaya ano ka muna. Kaya ganun lang. May tamang oras para sa hindi na tayo bata eh. 'Di ba? Hindi na tayo Oo. bata. Kailangan na natin ng mas matagal na oras para sa pagtulog. So, 'yon. Pero, Okay naman ang tropa. Hindi ano lang nung siguro actually hindi rin talaga ako naka-experience ng ganyan eh. Kasi mm, siguro hindi buong tropahan, siguro isang tao lang or 2 tao lang dun sa tropa. mm, Which is hindi naman din ako nagpa-influensya. Ganun. oo. So, Pero on the other side naman, no? Minsan kasi na-feel natin na yung minsan na-feel natin na pagka may ginawa tayong ano sa tropa natin na isa, yung hindi naman sa wala silang kwenta, no? mm, Minsan pala naisip natin na hindi lang wala lang silang akala natin wala silang pakialam, pero mm. yung pala tayo lang yung nakaka-feel nun dahil nga isipin mo may buhay din sila eh na Oo sarili. naman, oo, Gets syempre. mo yun, di ba? Oo. Mm, Parang yung pagiging walang pakialam or walang kwenta mm, nila, nagko-cope up lang din pala sila dun sa buhay na mm. meron sila. Or So, yung hindi pagsama, kunyari niyaya mo, 'di ba? Tapos hindi oo, ganun. sasama. Siyempre Oo. may ano din Oo. 'yun. Mm. May dahilan din 'yun siyempre. Para siyempre ako mapang-asar akong tao eh. Pag sa tropa, 'di Oo. ba? Oh, uy, hindi sasama porke may jowa ganyan. Pero asar lang 'yun, hindi naman ako Oo. nakakaintindi naman ako, Diyos ko naman. Para namang ano ba ako, mahina ba utak ko para sa ganyan. Alam ko 'yan. Mm. Papunta ka pa lang, babalik ka ako. Ayan.
Kasi minsan, pagka naisip natin na, ayun nga, regarding dun sa walang kwentang tropa, di ba parang pagka binigyan mo siya ng pabor, dapat isipin mo na, uy, ito, pagka nanghingi ka ng small favor, dapat ibalik niya. Ngayon pala, Oo. Mm. ngayon nga, Hindi adult ganun. na tayo. Ibig sabihin, wala na tayong oras Mm. din sa mga iba-ibang bagay. Sa Mm. sarili nga natin, wala tayong oras eh. Oo, yun nga. Kaya nga, yun nga, time is your best resource nga, 'di ba? So, Yes. hangga't maaari, kung meron kayong mga walang kwentang tropa, para hindi masayang yung oras nyo, umalis na kayo dyan, 'di ba? Yun lang yun. Ganun ka simple. Pinahaba-haba pa Oo. natin. Tsaka pangalawa, huwag kayong maging walang kwentang tropa. Oo, yun kasi yun. Yun kasi talaga yun. Huwag kayong maging walang kwentang tropa kung ano kayo, mga user-friendly, no? Mm-mm. Ayan. Ito, next natin, boy. Ito, yung walang build. Yan. Ano to tawag dito, Dota language to mga Oo. inuuna yung alam mo yung sa Dota ba, yung inuuna yung resibo. Oo. Inuuna resibo bilhin. Walang build, pare. Huhulaan mo, unpredictable. Saan ka Unpredictable. papunta? Ganun. Hindi mo Saan alam ka kung ano papunta? i-build. Hindi mo alam kung ano i-build niya. May Mithril Hammer, mayroong Staff of Wizardry, merong Gauntlet of Strength. Hindi mo alam kung ano talagang lilituhin ka niya. Pero dito, Oo. ang ibig sabihin ng walang build is walang goal sa buhay. Yun. Parang ang strategy niya is bahala na si Batman palagi. So, yun nga, Ayun. dumating ka ba sa point na, ang tanong ko sa is, dumating ka ba sa point na ganito ka din, yung parang nawalan ka din ng nawalan Mm-mm. ka ng goal sa buhay. Parang Oo naman. hindi ko naman sinasabi na wala ka talagang goal sa buhay. Parang yun, parang nawalan ka lang ng sense of direction ba? Yung parang ano Yun, nang susunod parang na gagawin nalito. ko? Anong oo. Ano may ganun ka bang eksena? Siguro lahat tayo nung pandemic. Yun ang naisip ko eh. Nung pandemic talaga parang walang direction yung career. Sa akin, no? Kasi pandemic, hindi pa ako Mm. lisensyado nun eh. So, Okay. wala Mm. akong skills para kumbaga hindi ako naka-build ng skills para sa online platform na Oo. services, ganun. Parang So, hindi ka nakahabol sa ano no, sa trend. oo, 1 year yun, wala akong build. Wala talaga. Oo. Panay resibo tsaka tango lang ang ano ko eh. Kain lang ako eh. Kain tulog lang eh. Tamang jungle lang Walang no. farm pre. Tamang jungle Wala lang, nga walang eh. patutunguhan. Walang patutunguhan na Oo. jungle. Kumbaga pina-pursuit ko lang yung mga neutrals, tapos alis na ako. Kasi hindi ko alam yung direction eh. Oo. Na, tapos yun, teka, walang, hindi ko kasi maisip na mag-review eh. Kumbaga, preparation ko dapat sa licensure yun, pero Mm. dahil nga walang direction, wala nagsisink in sa lahat. Pero awa naman ng Mm. Diyos na nagpasan yan, Mm. yung pandemic at review. Oo. Pero yun, At least nalagpasan mo yung ano syempre, no, na habang tumagal-tagal nagkaroon ka na ng ano, nagkaroon ka na ng unti-unti. mm. Kumbaga parang kang beginner sa Dota no? Beginner ka sa Dota. Oo, So ayan. wala kang alam na build. Mm. At Tapos least yun, hindi ko alam ganun, di yung ba? hindi ko rin alam yung objective ko talaga dapat Oo. nung pandemic. Mm. So side quest lang ako ng side quest. Nag-aaral ako mag woodworking, ganyan, YouTube Oo. tutorials ng pagwe-welding. Puro ka side quest. Puro side Puro quest yung side quest. kinumpleto mo, no? Hindi yung main mission, Oo. yung main quest. Hmm. Tapos, yun, hindi ko rin siya piece up nung time na yun yung mga ginagawa kong side quest. Dahil nga walang goal, walang direction. Ah, Kumbaga, hindi side makabuo quest ng lang ng Mjolnir. side quest, no? Side quest ka lang ng side quest, di ba? Parang, pero at least, di ba, yung sa dinami-dami ng pagsa-side quest mo, pagdating Mm. dun sa kailangan mo nang harapin yung main mission or yung main quest, main objective, Mm. handang-handa ka, di ba? Parang, di ba? Nakatulong din siguro yung pagsa-side quest mo. Hindi yung, Later on ko ano, na realize ah,
na tayo na, uy, natutunan ko pala to noon, na side quest ko pala Oo. to. Oo. Ito pala yung mamang nagtitinda ng ng buko na tinulungan ko sa isang quest. Oo. NPC. May NPC. NPC sa buhay eh. Oo. Pero yun, talaga Mm. mahirap yung wala Mm. kang build na. Hindi ka Oo. makasabay sa Clash. Oo. Lalo na nung nagbukas na ang mundo ulit. Kutya, Oo. wala kang bala, wala kang Mm. buo. Mm. Nasa tao din naman kasi yan talaga sa totoo lang. Nasa tao yan. Ayun. Kung Mm. ang ano niya is, kung ang strategy niya sa buhay eh, bahala na, bahala na. Di, wala talagang mararating. Wala talagang goal, di ba? Pero kung, Oo. yun nga, kung yung sa katulad mo, side, nung wala kang goal is side quest ka muna. Yun ang maganda. Mhm. Kasi, once na dumating na yung main mission mo or main objective, handa ka. Kasi 'di ba? Marami kang natutunan sa gilid-gilid eh. Marami kang Oo. na-farm na jungle eh. Di pag clash na, ayan na yung magpupush na kayo. Marami kang item, 'di ba? Marami ka nang na-build. Mm. So, magandang ano 'yan, magandang way para sa magandang tawag dito? Ah, solusyon para dun sa wala kang build sa buhay. Oh, pero Ayan. pero mako-connect mo rin 'yan sa sa responsibility, eh. Kasi pag pagka tumatanda ka na kailangan meron Oo ka ng naman. direksyon, eh. Kumbaga responsibilidad mo 'yun na alamin mo 'yan. Kaya nung time na 'yun mga siyempre tumigil lahat ng mundo, eh. Oo, oo. Pero Napakahirap ng pandemic pagka talaga. tatay ka na wala ka ng 'rason para wala kang build. Oo, hindi pwede na Mm. wala kang build. Kailangan mo talaga. Kasi pag matatalo ka as tatay, adult. Matatalo ka talaga. Mm. Kailangan mong galingan lumasit kahit Oo, finger kailangan mo of death talaga. mo 'yan. Oo. Oo, talagang kailangan kung support ka, kailangan mo makilasit dun sa carry mo para Mm. para lang talagang magkaroon ka ng item. O kaya mag-jungle ka, ganun. Mhm. So, yun. Yun yung ano natin sa mga walang builds sa buhay. So, Ang bawal next yung naman walang natin, build. ay, oo. Ang next naman natin is yung nagtatank ng emotions pare. Ito natakel ko na to nung last Mm. episode, yung hindi ako umiiyak mindset. Ibig Mm. sabihin, di ba, kunyari hindi ka umiiyak, ibig sabihin, parang hanggat hindi mo na ilalabas yung yung feelings mo, yung emotions mo. Hanggat tinatank mo yung emotions mo, dadating at Mm. dadating ka sa punto na magba-burnout ka, di ba? Ay, sure yan. Mm. Kasi Talagang, feeling ko namana natin to sa mga kanununuan natin, eh, na oo. dapat ang Ano na lalaki, yan eh, di ba? Yung parang culture, norm norm ng lalaki, di ba? Parang stereotype oo. na din ng lalaki. Ano pa yan, yung ganyan mindset nung World War II pa yan. Mm. Wala nang ganun ngayon. Bawal umiyak, hindi ako umiiyak. Kasi pag umiyak ako, ibig sabihin mahina ako. Yun, di ba? Oo. Mm. Ito kaya ka nga may partner, eh. Yung sa mga Mm. tatay, no? Mga married na Oo. dyan. Kaya ka nga may partner, eh. Pero Di hindi, ba? kunyari, ikaw, wala ka pa ng asawa. May girlfriend ka, pero wala ka pang asawa. Ano ba Mm. yan? Tawag dito, na, at ito, itatakal natin yung medyo sensitive part mo, na, Mm. ano ka din ba? Parang, fanatic ka din ba nitong hindi ako umiiyak o medyo emotional ka din pag nagba-burnout ka na? Pag nababurnout ako, sinasabi ko talaga na nape-pressure ako, ganyan. Mm, Alam oo. naman ni Alexa 'to, eh. Shoutout nga pala kay Alexa kung Ay, shout out nakikinig kay lang 'to. girlfriend ni Edser, si Alexa. Muntik Oo. nang iba yung masabi kong pangalan, pero buti na lang nasabi Ayun, mo yung pangalan agad. Shout out sa'yo, ayan, Alexa. Sana masaya kang nakikinig ngayon. ayun. Pero sinasabi ko diyan, pagka nape-pressure ako sa ganyan kasi mga deadlines,
Ah. Lalo na sa ginagawa ko, may expectation yung kliyente. Kailan ba kami lilipat? Kailan ba kami ganyan? Kailan ba matatapos yung bahay namin? Oo, patong-patong na emotions, 'di ba? Oo, nape-pressure ka kasi hindi mo kontrolado eh. Yung mga nangyayari eh. May parts dyan na kontrolado mo, syempre. Pagka hindi mo kontrolado yun, bahala ka sa buhay mo para yari ka dyan. Ang sabi ko nga, ang mantra ko is yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, di ba? Yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, wag mong piliting kontrolin, di ba? Kumbaga yung mga bagay na kaya mong i-control, katulad ng reaction mo sa isang bagay, doon ka mag-focus. Kesa doon sa mga bagay na hindi mo naman kayang kontrolin. Kunyari, tulad yan, may nangyaring hindi maganda sa business. May nangyaring hindi maganda sa business nyo, medyo nalugi ng konti ang sales. Syempre, wala ka namang ibang magagawa kundi, di ba, kunyari, nagawa mo na yung best mo, marketing ka naman ng maayos, pero ganun pa rin, na medyo bumaba yung sales. Dapat bang mag-dwell ka sa negative emotions na ano ba yan, parang kahit anong gawin natin, hindi tayo umaangat sa sales, or mas magpo-focus ka sa positive na siguro lang to, parang challenge lang to or setback lang. Kung isipin mo kung setback lang yan is makakabawi din tayo. Baka next month, makabawi tayo, ganyan, di ba? Yun yung mantra ko. Yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, huwag mong piliting i-control, di ba? May next clash pa. Oo. Doon ka lang sa kaya mong i-control. Doon ka, kunyari, kumbaga kay Chen, huwag mong kontrolin yung ancient crypts kung hindi mo pa kaya. Yun. Di ba? Huwag mong kontrolin yung dragon. Control mo yung dragon, level 5 ka pa lang. Ibay ng mukha mo, ha? Lakas mo rin, eh, no? Oo, Bob, no? Guardian level ang laruan, eh. Uy, naging guardian ako. Guardian ka. Ay, oo, naging guardian din ako, pare. Galing din ako Guardian 5. Ay, Guardian 5. Herald na lang. Sorry. Herald mindset. Herald mindset. Pero yun, ibang klase pagka kumbaga pinile up mo yung emotions. Kaya sa akin feeling ko tama lang na dahil nga may partner ka, kaya nga partner yun eh. Ito katuwang mo yan eh. Sabihin mo, ganyan. O kaya okay wala lang man siyang umiyak, magawa, diba? at least nasabi mo. Oo. Okay lang umiyak, okay lang magsabi. Pero, most probably, tulungan ka niyan. Oo. Hindi ka naman hayaan yan eh. So, kaya, ano yun? Sabihin sa'yo na Alexa, no? Sabihin sa'yo na girlfriend mo, bahala ka dyan. Problema mo yun. Tayo na to kasi pasok ka ng pasok sa... pasok ka ng pasok sa butas eh. Oo. Hindi ka away eh. Oo, diba? Sana, kung kaaway pala gusto niyan, hindi tayo pagsundukan na lang sa labas yan. Sana pinokpok ka ng bote. Pinokpok ka ng bote sa ulo, diba? Ayun. Kaya yung mga emosyon yan, dapat nilalabas na yan. Oo. Kaya, di ba? Para iwas burnout din, di ba? Iwas burnout. Tama yun. Tapos pag, nag-pile up, puta parang parang unan lang yan sa umpisa di ba? Isang unan lang nasa dibdib mo. Hindi naman mabigat ang unan. Oo, tama. Pero pagka 1,000 unan na yan nasa dibdib mo, hindi ka pa ba yan Oo. Tama ka doon Oo nga, no? Tapos yung unang ni Big Show pa yung yung dadagan sa'yo, di ba? Hindi mo man maramdaman na may maliliit na emotion. Memory foam yung unan. Kaya dapat yan, tatanggalin mo isa-isa. Hindi na naisipin mo. Tsaka yung mga problema, kung walang solusyon, huwag mong problemahin. Wala pala solusyon eh. Huwag mo problemahin. Kasi, di ba, pag kunyari, inipon mo yung mga negative emotion, di ba? Sasabog ka talaga. Yan papasok, di ba, yung burnout nga. Yun nga. Sasabog ka talaga. Pag talagang sabay-sabay mo inilabas. Buti ba kung naibebenta yan eh. Oo. Kung iniipon mo, buti kung kaya ibenta. Pwede isanla no?
O kung pwede sanla, okay lang eh. May Bombay bang kumukuha ng emosyon? Kung Anong meron, problema? shoutout sa Bombay dyan, kung merong Oo. pwedeng kung may natanggap ng Bay, emosyon, pasanla ako. may, Pasanla ako, 3 problema. may natanggap ng emosyon, i-chat Hmm. lang kayo. Ayan, ito, last one natin kasi yung isa naman is, lang, kaparehas lang din ng isa eh. Last one Hmm. natin is yung relying on buffs. External validation. Yung tipo na puro pa-cool, yung pa-cool ka sa outside pero Hmm. empty Hmm. sa loob. Empty ka sa loob. Tawag dito, parang pinagtatakpan mo yung sarili mo. Ay, mahirap Ewan ko, yan. sobrang ironic lang. Pagtatakpan mo yung sarili mo ng pakul ka, tatakpan mo yung sarili mo, pero empty ka Hmm. naman. So anong tinatakpan mo? 'Di ba? Parang, Sobrang parang may ironic eh. maskara niyan eh. Oo, kaya nga eh. Tapos parang tawag dito, nakarely ka sa external validation. Yun nga yung parang ah kung anong nakikita ng tao, syempre, kunyari, puro ka pa cool, papogi ka, Hmm. marami kang tawag dito, marami kang kunyari ikaw mayaman ka, nabibili mo gusto mo, marami kang item sa Dota, maraming skins or maganda yung Hmm. PC specs mo, nakapaglaro ka Hmm. ng nakabili ka ng mga games ng puro pa cool eh. Kaya mong ang gusto mo is yung yung external validation, pero at the end of the day, pucha, parang lang parang lahat ng to is kurtina lang kung ano ka talaga sa Hmm. loob, di ba? Ang hirap Alam mo ng ito, ganun. dito sa sinabi mo na to, masasum up natin lahat yung mga topics na ano. Oo, Kasi oo. ito nga, yung external validation, dito sustainable talaga. Ito yung pinaka nakakatakot ito na maging trait ng isang lalaki. Mm, mm. Especially lalaki. Yung mga Oo. babae, same lang din, no? Walang, Yung, walang left mm. behind dito. Sama-sama Oo. tayong lahat. Pero Nakakatakot tong, especially talaga lalaki, di ba? oo. More on Kasi, lalaki kasi tawag dito parang na-insecure sila. yan. Mm. Yung mga Una insecurities. diyan, hindi yan sustainable. Talagang Mm. pagka yan ang kumbaga yan yung goal mo eh, ma-validate ng ibang tao. Kumbaga Mm. magpo-put on na face ka na hindi naman totoong ikaw dahil lang Mm. nga ito yung gusto mong facade ganun. Mm, oo, tama. Tapos, yun na yung magiging parang hindi makakalimutan mo na yung talagang goal mo eh. Makakalimutan mo na Mm. responsibilities mo dahil Mm. nga kailangan ganito ka. Yan, ganyan. Mm. Kasi tapos, hindi mo na maiisip din sa sarili mo na, ito na, hindi ka na satisfy sa sarili mo na okay yung ginagawa mo kapag walang, ano mo yun, hindi mo ma-enjoy yung small wins. Oo, tama, Kasi nga, tama. may facade ka na greater naman na Mm. kaysa sa sarili mo talaga. Oo. Mm. Ganun. Tama, Tapos tama. yan, pagka hindi mo nakukuha yung yung shit na gusto mo marinig, Mhm. uy, ang galing Mm. mo naman, Oo. ganyan. Ganyan ka pa lang, ganyan ka na. Ganto Oo. ganyan. Pagka hindi mo na makukuha yan, made-depress ka na. Siyempre, di ba? Oo. Oo. Wala kang direksyon eh, kundi yung facade na Mm. gusto mo eh. Made-depress ka dyan, kaya Nakadepende ka sa nakakatakot. no? Nakadepende ka sa validation ng iba eh, di ba? Oo. Ang hirap ng ganun pag Dapat, nakadepende ka sa iba. unang kakampi mo, sarili mo. Shoutout nga Mm. pala sa rapper na nagsabi nun. Si Price Tag ba yun? Si hindi si Si Batang. si CLR ata 'yun. Yun. Ah, Dapat kakampi mo sarili mo. Una yan, mm, pero kakampi mo rin yung partner mo. Ayun. mm, Kasi kung facade lang yung gusto mong ipakita sa lahat, mm. makakalimutan mo yung responsibility mo sa partner mo. Alam mo parang Nya pa. na-experience ko 'yan dati. Na-experience ko 'yan dati Mm. pare nung Mm. college ako. Na-experience Oo. ko 'yan. Parang
nakarelay ako sa validation ng iba. Pinili kong maging ganon ang dahil nakadepende ako sa sasabihin ng iba, yung nakarelay ako na baka kasi ganito sabihin, I mean parang sabihin sa akin, ay ano mo naman to si Erich, ang dumi-dumi, ganyan. Yun, no? Parang Nagsisimula ka na mag-overthink. Parang hindi ako yun eh. Kasi nung college nga, rocker ako eh. Ang haba ng buhok ko, dirty dirty cool kid eh. Dirty cool kid. Dirty, dirty ghetto kid. DGK. Hindi. Yung rocker ako eh. Nagbabanda ako, haba buhok ko, ganyan. Tapos parang nagpa-ano ako sa, although okay din siya. Improvement din sa sarili ko. Kaso hindi ako yun eh. Parang ginawa ko siya as hindi para sa akin. Nag-improve ako hindi para sa akin. Kundi para sa ibang tao. Which is mali, di ba? Dapat pag mag-i-improve mo yung sarili mo, para sa sarili mo, hindi para sa iba. Para masabi mo na at least mawala yung insecurity sa'yo. Ganyan nangyari sa akin. Ayun pala yung upside niyan, no? Ayun yung isang upside nun, yung sinabi mo, na nag-i-improve ka. Siyempre, kailangan mo itap yung last na ginawa mo eh. Mare, nakabenta ka ng ganyan. Nasa sales ka, nakabenta ka ng ganyan. Siyempre, babalidate ng mga tao. Uy, congrats, ganyan. Doon ka nga nabubuhay, doon ka, kumbaga, doon ka lumalakas, doon ka nagkaka-gold sa sa external validation. Hindi magpa-farm ka pa ng greater na mas magagawa mo pa doon sa last na ginawa mo. Hanggang pero yun nga, hindi siya sustainable kasi pagka hindi mo na-hit na sa totoo, kumbaga wala nag-a-assist. Kumbaga sa una okay eh. Medyo okay eh. Sa una. Pero pagdating sa huli, yun nga, mafe-feel mo parang, teka, parang ginagawa ko ba to para sa sarili ko o para sa ibang tao? Ayun. Yun ang, tsaka mga tao, ganito ang nature niyan. No? Pagka congratulate ka niyan sa isang bagay. Parang alam mo yung tip sa Dota, di ba? Nauubusan tayo. Naubos yun, di ba? Hanggang 3 lang. Yung mga tao ganun din eh. Pagka, uy, congrats, ang galing mo naman, ganyan. Tapos, tatanong sa ganyan. Siyempre, validation yun. Maubos din yung tip nila sa'yo. Kaya hindi siya sustainable. Tsaka, andyan lang sila sa yung mga tao, most of the people around you, andyan lang sila pag naging successful ka. Pero hindi nila nakikita yung part na doon kung saan ka naghirap. Hindi nila hindi nila nakikita yun eh. Ang nakita lang nila naging successful ka, ganyan. Di ba? Yung sa topic number 2, yung mga walang kwentang kaibigan. Yeah. Bakit? Andito yung ko, andito naman si Bitoy, hindi pa gising. Mag-sleep ka na. Huwag kayong mag-rely sa external validation po. Yan ang isa sa downfall ng mga lalaki. Sabi nga ni Jordan Peterson yun. Kilala mo ba yun? Si Jordan Peterson. Sino yun? Si Michael Jordan lang kilala ka, pre. Michael Jordan lang kilala ko eh. Hindi ko kilala si Jordan Peterson. Sabi niya yung mga external validation na yan, hindi siya sustainable talaga. Tama. Kaya, may ka pa. Kumbaga hindi na nagiging meaningful yung yung ginawa mo. Dahil ang goal mo, hindi mag-grow talaga, kundi ma-validate. Tama naman. Ayun. Tama naman dyan. Ayun. Ang galing. Napakagaling. Hindi ko akalain na meron na akong makukuha sa'yo, pare. Hindi ko nakalain, pre. Kahit ikaw hindi ka makapaniwala, no? Hindi ako maniwala. So, ayun. lahat ng yon naman is di ba? Lahat naman ng mga sinabi natin kanina, mga common mistakes yan eh. So, lahat yan normal. Normal naman kasi magkamali talaga, di ba? Pero kung ang normal is
Ang normal is pagkamali. It's normal to make mistakes. Pero ang hindi normal, yung hindi ka magbabago sa pagkakamali mo, di ba? Tama? Tama. Pero kung hindi ka marunong mag-update sa buhay mo, bahala ka. Ikaw rin ang may iwan sa meta, di ba? Ikaw ang may iwan sa meta nga. Ay, meta. ikaw may iwan sa meta. Ngayon, ang tawag sa'yo, meta nga. Meta nga. Di ba? Ito, pare. Ang next natin is yung kumbaga how to level up in real life. Mga simpleng advice lang sa mga kapwa nating kalalakihan dyan. Ang una natin ay learn to pause. Hindi kailangan laging next game, di ba? Alam mo yan. Pahinga muna. CR break muna. Pahinga muna. O kaya ligo muna para mawala yung malas. Di ba? Mag-reflect muna sa buhay kung tama ba talaga yung role mo. Facebook ka muna. Kung medyo na-bad trip ka sa tropa, hinga muna malalim. Bad trip ka sa kalaro mo, di ba? Hinga muna. Tama na. Huwag mo nang murahin si Edser. Okay na yun. Oo nga eh. Isang stand lang inamiss ko. Ayun. Ayun, learn to pause. Kala mo naman, grabe ka Hinga ka rin. Ayun. Oo. Kapag napagod ka, kapag nag-burnout ka, or yun nga, napagod ka, ka muna? Pahinga muna. Hindi naman namin sinabing mag-give up ka eh. Hindi naman porket pause, hindi mo na itutuloy. Lang muna. Pahinga muna. Pag sinabi namin learn to stop, di ba? Learn to stop yun, tumigil ka na. Uy, sakit natin yan. Yung hindi tayo nagpo-pause. Sakit ng next generation yan. Oo, kasi meron tayong mindset na grind. Pero hindi ganun. Totoo yan. Nababurnout tayo. Kaya sa mga problema, ganyan. Pagka may problema ka, nga sinasabi natin kanina, pre, di ba? Kung may problema ka, kung walang solusyon, wag mo problemahin. Mag-pause ka na lang. Sakit ng yan? Sakit ng mga kalaban yan sa 5v5 sa Dota eh. Yung hindi nagpo-pause, nadisi ako. Nadisi yung kakampi ko. Nadisi yung kakampi natin. Tapos hindi ipo-pause, i-resume. Buisit na. Buisit eh. Ay, nako. Oo, wala. Isa kang malaking cupal. Yun ka na lang yun. So, yun. Sabi nga ni parang Edser, learn to pause. And reflect sa mga mga bagay-bagay kung tama ba talaga ang nangyayari. The next one is ito. Huwag mo takbuhan, no? Huwag mo takbuhan. Huwag mo iwasan. Pause lang. Huwag ka mag-quit. Ma-abandon mo, di ka. Red, tawag dito? Meron kang timer sa buhay. Yung 30 minutes. Mababan ka. Ayan. Next one is, eto, maganda to. Upgrade your circle. Hanap ka ng hanap ka ng tropa na hindi lang puro trash talk, kundi real talk din, di ba? Ayan, isa sa mga ko yan, boy. Lagi. Talent mo yan, pre. Ay, talent ko ba yan? Yan, pre? Yun nga, yung mga naging kaibigan ko nung college, pag ang akala nila, di ba syempre tambay ako sa computer shop nung college. Ang akala nila, tamang Dota, tamang trash talk, tamang biro-biroan sa com shop, tambay, tamang kwentuhan, tawanan. Hindi nila alam, once na makausap nila ako or makasama ng medyo yung sincere ba o yung kunyari inuman, 'di ba? Doon madalas nalabas yung mga wisdom eh. Doon nila nalalaman na okay pala tong kasama si Eric, parang akala ko puro trash talk lang, puro kalokohan lang. And meron din palang silbi sa buhay. Kumbaga.
Pero ito, no, para sa mga viewers mo, ay kwento Ah, ko to. Kasi ah, talent ni Eric, ni Daddy EL to ah, eh. Yung mga real talk. Kasi hindi naman lahat ng tao na kayang diretsahin yung kaibigan niya na, "Oy, bobo mo ha." Ganyan. oo, Hindi lang sa laro hindi lang sa laro, hindi sa ano. Pero ayun nga, napansin ko mm, talaga na talent yun eh, na kaya mong mm, diretsahin yung kaibigan mo, mm, kung ano man. Na which is positive yan. Oo, masasaktan sila. Pero mm, dahil nga dun sa pananakit mo na yun, dun sa natututo mm, eh. Dun natututo yung mga kaibigan mo. Doon kami natututo. mm. So yun, positive na pananakit itong ginagawa mo. Hayop ka. Ano naman sa akin yan, pare, parang ang ano naman sa akin is i-real talk ko as long as kaya ko or syempre iniisip ko din kung masasaktan or what. Pero Hmm. kung Pero yung kailangan intention talaga, kasi, maganda yung intention eh. Oo. oo. Kung kailangan talaga, kung kailangan ko talagang i-real talk para lang ano, meron tayong ibang kaibigan diyan na kahit anong real talk mo hindi naman natututo. So parang ako na yung nananawa eh. Oo, ako na lang, sige, kung ano na lang gusto mong gawin, Bahala ka sa buhay mo. bahala ka sa buhay You mo. do you. Kulit mo eh. Oh, di bahala ka kung anong trip mo sa buhay. Oo. Kung anong Nasabi ko build na mo, sige. nasabi ko na kung anong gusto ko. Na real talk na kita, na trash talk na kita. Kung di ka pa rin Mhm. titigil sa ginagawa mo, edi bahala ka. Yun lang yun. Ayoko Pero mahalaga yung oh, intention, no? Yung yung intention. mahalaga yung intention. Hindi naman porke tinatrash talk ko, pangit na yung sinasabi ko. Madalas pa. Madalas trash talk lang talaga. Sa mga nakikinig Ayun. dyan, grabe talaga ako man-trash talk. Ibang klase. Oo nga eh. Ang dami ko nang nasirang pagkakaibigan dahil sa trash talk. Oo. Sabi ko sa Di ba inyo, nasira? Nainis lang. pikon Dami sila na eh. feel. Ang daming napikon sa akin kasi trash talk. Sa akin kasi trash talk lang yun. Mas pag mas lalong pikon ka, mas lalo ka natatrash talk hanggang sa, bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo maging kaibigan na in real life, edi okay. Oo, Pero, ganun naman eh. hindi Pero naman, isa yun ano sa eh. isa sa kiyan sa magandang Mm. friendship yung talagang kaya mo trust talkin yung tropa mo. Oo. Kaya upgrade yan, upgrade sa Trash circle talk yan na kaya mo trust in a talkin. way na ano, 'di ba? In a way na hindi naman grabbing yung personal. Kumbaga parang ano lang. Matuto ka dun sa pantatrash talk sa'yo, di ba? Kung Ganun. yung trash talk na nakakatulong ba? Real talk kumbaga, Oh. real talk 'yun. Trash talk na may kasamang Mm. calculus. Yan, no. Oo. May matututunan ka. Ayan. Next one boy is yung ano, know your role. Ah, Yan. kung sa Dota, alam mo dapat kung anong role mo. I-click mo. Mm. I-click mo, hindi yung sasabihin mo Oo. any role tapos biglang pag pinag-support ka ayaw mo. 'Di ba? Oo nga eh. Alamin mo kung anong role mo sa pamilya, sa trabaho, tsaka sa buhay mo, sa sarili mong buhay. 'Di ba? Your contribution or yung role mo is nagmamatter syempre. Kung ang role mo Oo. sa pamilya is anong tawag dito? Breadwinner, edi sige. Kung ang Mm. role mo sa trabaho is bida-bida ka, okay, you do you. Sige, you do you. Oo. Kung ang role mo naman sa buhay mo is umasenso, di naman, kung ang role mo sa buhay mo is, yun nga, you do you, kung maganda naman ang ano mo, maganda naman ang intention mo, sige, walang Mm. problema. Basta alam mo kung ano yung role mo sa buhay mo at sa ibang aspeto pa ng iyong buhay. Yun nga, sa Mm. pamilya, sa trabaho, sa kaibigan. Alamin mo kung anong role mo. Kasi mahirap Yes. yung nagkakapaan kayo, di ba? Mm. Hmm. Pero Ayun. yun nga, ang take ko dito sa rules na to, no? Kasi wala na tayo sa wala na tayo sa 1950s, eh. Hindi na Ah, lalaki ang breadwinner, ganyan. oo. Kaya wala nang fixed role, dapat flexible na tayo lahat. Yun May lang. Any times na role.
any role. Oo. No, tama, tama. Pero ayun, dapat embrace mo yun yung times na support ka. Support ka Oo. muna. Mm. Huwag kang nasa limelight lagi. Kung may mas magaling Tapos sa'yo pagka naman mag-carry, ano, di mag-adjust oo, ka, di ba? Ganun lang kasimple eh. pagka carry ka, edi galingan mo. Oo, yun lang. Focus ka sa goal. Focus ka sa goal. Wag, Yan. pero wag iwan pamilya, ha? Focus sa goal lang. Hindi tayo ganun. Hindi tayo si, Shoutout Rendon. hindi tayo si Rendon. Ito ba, pro tuloy. Hmm. Ang next one natin is, maganda to. Take responsibility. Yan. Kahit single ka pa, dapat mag-start ka na ng mag-build ng future mo. Diba? Yan. Yan ang payo ko sa'yo, boy. Well, although nakapag-build ka na naman ng kahit pa paano ng future mo, may girlfriend ka naman na, ewan ko lang kung papakasalan ka ni Alexa pag nag-propose ka. Pero, yun nga. Walang ganun. Masaya ako na, na nakakapag-build ka ng future mo na maayos kahit pa paano, di ba? Andyan yung struggles, andyan yung challenges, pero kumbaga parang 7 times ka bumagsak, 8 times kang babangon. Yan. Kaya Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Ayun. Yun ang yun ang mga magandang payo para sa mga kabataan or kahit na sa kaedad natin na wala pang pamilya or sa mga Gen Z din. Yan. Gen Z na mga nasa 21 early 20s. Diba? Hanggat single ka. Huwag tayong matakot na mag-seek ng responsibility. Oo. O kaya mag-embrace ng responsibility. Kahit maliliit na bagay lang kasi ayan yung nagbibuild talaga ng character. Kahit paghuhugas ng puwet ng sarili, di ba? Parang given na yun. Given ba yun? Kasi baka merong iba dyan, hindi pa rin marunong maghugas ng puwet eh. So, kasi ito mo, ito lang naisip ko lang to, na-experience ko rin, na pagka in-accept mo yung responsibility mo, tapos nagagampanan mo siya, parang parang ang saya, na may sense of relief ka na, ay shit, nakagawa na ako ng ganito, okay na. Pag in-embrace mo yung responsibility, no? Pag in-embrace mo yung responsibility at nagawa mo ng maayos yung responsibility mo, syempre, matik yun, bibigyan ka ulit ni Lord ng isa pang responsibility. Tatambakan ka ngayon, mas malala. Sasabihin ni Lord, sabihin ni Jesus, tingnan, malakas ka. Malakas ka, magaling ka, ha? Pero joke lang yun. Pero ganun din, di ba? Tama naman. Ano yun? Hindi naman natatapos ang pagsubok eh. Di ba? Tama. Sa Dota nga di ba pagka nanalo ka na tumataas rank mo, malaki MMR mo, di ba mas mahirap na mas mahirap? Ganun din sasabihin ni Gaben, win streak to. Win streak to. Bigyan natin to ng kakampi na bobo para matalo. Yun ang challenge. Ayun. Yun ang responsibility mo. Kaya, ayan, matuto tayong humawak, matuto tayong mag-take ng responsibility at wag tayo susuko sa buhay. Diba? Kahit maliliit na responsibility lang. Kaya nga, yun nga. Pag-toothbrush, paliligo sa, di ba? Paglalak ng pinto, kagabi, di ba? Malaking bagay na yun, pag-toothbrush, pre. Maraming, maraming mga na hindi marunong mag-toothbrush. Nasirang pamilya dahil di sa mag-toothbrush. Nasirang pamilya. Nakasira ng pamilya. Minasa ko tahanan yan kaysa sa tukso. Oo. Ayun. Ayan. Ito last natin, pre. Last advice para sa mga tropa nating gustong mag-level up sa totoong buhay sa real life. Ayan, progress is better than perfection. Hindi mo kailangan perfect. Wala namang
Wala namang perfect na ano eh, na ginawa si Lord. Basta gumagalaw, basta consistent. Hindi mo kailangan perfect, basta gumagalaw ka. Diba? Walang perfect. Ano ka, si Jesus? Oh, yun. Ayun. Omnipotent, omni-night. Omni-night. Grabe kasalanan ko sa ano, sa kay Lord. Masyado na akong ano. Oh. Kailangan magsimba ka bukas. Kailangan bukas. magsimba ako ng ano. Magsimba ako sa linggo. Oh. Ayun, yun nga. Kasi hindi mo kailangan maging perfect. Yes. Kailangan mo lang ang kailangan talaga i-chase dito, consistency. Yun talagang kailangan kasi dun pagka-consistent ka, at may progress. At may progress, yes, diba? Ano yan eh. Kapag consistent ka, yun na yun eh. To follow yung progress, diba? Pag consistent ka. So yun, responsibility mo maging consistent. Oo naman, yan. Isa sa mga responsibility ng isang tao is maging consistent. Although, syempre, mahirap naman kasi. Mahirap eh. Mahirap yan. Kaya nga, kailangan mo rin talagang mag-post game eh. Ligo ka muna. Basta yun, wag nyo rin kalimutan yung mga hobby nyo, Kasi pagka, grind din, adult na ako. Adult na ako, grind ako. Syempre, may mga hobby pa rin tayo na, kumbaga, na tinatanggal yung isipin sa utak mo. Yun nga, di ba? Nakapag-Dota, yan. Dota. Lalabas sa kasama mga friends. Para yung stress mong isa, magiging dalawa kasi nakaka-stress yung kampi mo. Kaya. Shoutout sa mga naging kampi ko dyan, no? Sorry na. Okay lang, napapatawad na kita. Ito, si Daddy, kalain ko to lagi di ba meron kang kalain? Hindi ako kalain mo, pare. Kayong dalawa ni Ivan, ang madalas kong kalain. Di ba? Ang kalain mo, hindi naman nabibisit sa'yo eh. Ako, hindi mo kalain. Busit ako. Nabibisit ka sa akin. Ako yung hindi mo kalain, ako yung nabibisit sa'yo. Yun. Pero consistent naman ako eh. Consistent naman ako nakakabuisit. At least, di ba? At least consistent, di ba? Yun nga yung natin, keyword natin. Nagpo-progress ako sa pagiging consistency is the key. Yan. Consistency is the key. So, ayan. Grabe, naka-1 oras na tayo sa podcast natin. Ang bilis ng oras, no? Kala ko 30 minutes lang tayo eh. So, ayan pare, ayun nga, ayun ang mga advice namin sa inyo ni kumpadring Edser. Kung gamer ka man, tatay, or asawa, or single AF. Ano ba yung single AF? Ano ba yung sabihin ng AF? As single as fine. As fine. Oh, yeah. As fine. Mas fine ka pa sa wine. Ang importante, pare, alam nila na alam nila. Alam ng mga tagapakinig natin na walang response sa totoong buhay. Yun ang pinakamahalaga na walang respond. YOLO. You only live once. Kaya every choice counts, every opportunity counts. Kailangan gawin natin yung mga bagay na yun nga, yung advice natin na mag-take responsibility. Matutong mag-pause kapag medyo nahihirapan na. Upgrade mo yung sarili mo and your circle of friends, katulad ng ginawa ko. Hindi na kita tropa. Joke lang. At syempre, consistency is the key. Yeah. Ayan ang natin. Yes. Keyword. Ang tawag na? Take away for today. Ayan. Be consistent. Yun.
meron ka bang baka gusto mong tawag dito, i-advertise o i-promote ang iyong business. Kung meron ka mang Yan, business. shoutout nga pala sa mga tauhan ko. At saka yan, follow nyo na lang yung J.E. Magpantay Architectural, mali. J.E. Magpantay Architecture Sarili plus mong business, di Engineering. mo alam Oo nga eh. Sa'yo ba talaga yan? Di ata sa'yo yan Sa akin yan. Ayan, i-promote nyo. Oo. Ay, promote nyo. I-follow nyo kung yung mga may gustong magpa-renovate or magpagawa ng bahay sa mga nakikinig dyan na gustong invest para sa kanilang magandang bahay. I-contact nyo lang si parang Edser at siya na ang bahala. Siya na ang bahala sa lahat. Hindi ka nagagastos, pare. Siya. Ay, God. Parang ako'y bahala, ako rin yung kawawa. Charity pala, no? Charity. Tinalo pa Rotary, eh. Oo, baka matuwa sa akin si Lord. Oo, baka lumagpas ka, pare. Lumagpas ka. Konti-konti lang. So, mapasobra ka ng bait, eh. So, ayun, i-follow nyo sa Facebook si, Edser, J.E. Magpantay Architectural Services and housekeeping and water station with birth certificate. Water refilling station. Water refilling station with birth certificate and proof of purchase. Yan. Yan. Okay, next week. Shoutout kay Alexa. Ayun, shoutout kay Alexa tsaka kay kung nakikinig si Derek. Tsaka yung baka may gusto kong shoutout na tropa. Ayan, shoutout mo na ngayon. Sa mga tropa ko dyan, no? Sa Tondo. Hindi ako taga-Tondo. Hindi, yan. Shoutout lang sa lahat. Galingan nyo sa buhay. Ayan, tama. Shoutout natin ang mga special mention ng mga tatay. Siyempre, mga daddy ko dyan. Sila Kuya Aloy ulit. Ayan, special mention yan kasi tatay yan eh. I-guess ko din yan. Isa sa mga, siguro pag gines ko din si Kuya Aloy, yan? Ako lang magsasalita. Oo lang yan eh. Ayan. Shout out sa mga tropa namin dyan. And next week, another episode. Sana meron ulit akong hindi, next week. Sa Friday pala. Friday. Weekend. Sorry. Ano ba yan? Anong gulo ko? Weekend. May video episode tayo. And susubukan nating mag-upload ng tama sa oras. Para hindi naman tayo napapahiya. Ayun, another episode para matulungan kayo na mag-build ng better habits, stronger relationship sa inyong mga asawa, sa pamilya, sa jowa, sa boss, sa aso, sa pusa, at sa sa mga babaeng lumalabas sa imbornal. Para magkaroon kayo ng stronger relationships doon. Tsaka magkaroon kayo ng mga wise decisions sa buhay. Like, follow and share nyo na lang ang Spotify, YouTube account, nasa Facebook page din naman, and tag nyo yung mga tropa nyo ang paulit-ulit nagre-reset sa buhay. Nagre-reset sa buhay, no? Pero hindi nagle-level up. Ayan, tag nyo yung mga tropa nyo na yung build resibo. Hirap mag-level up sa buhay. Yun na lang. Hirap mag-level up sa buhay. Baka at least pag napakinggan nila itong podcast nito is makatulong kami para mag-level up sila. Mapatatay man yan or single yan, pasok yan sa panlasang Pinoy. Ayan. So, maraming hindi lang pang pamilya, pang sports pa, sabi ng tatay ni Sasha. Ayan. Family, baka naman. Family ay rabing alcohol. Ayan, maraming salamat para kay Sir sa pag-guest sa aking podcast sa Dota 2 Dad. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. And another episode. Natapos na naman ang isang episode ng ating Dota 2 Dad. Ako ang inyong host, si Daddy Eric, Daddy El. GG mga Lods, kita-kits ulit sa Wednesday or sa weekend. Press pause muna tayo. And peace and God bless.